Magandang araw mga kamanibela, ako si Alfred Watermax at sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 5 ayaw ko sa BMW iX Drive 40. Keep on watching dahil marami tayong malaman tungkol sa electric luxury SUV vehicle na ito na BMW iX Drive 40. Dito lang yan sa Manibela. Sisimulan natin itong vlog na ito dito sa exterior point of view bilang isang may-ari ng kotse na ito. Unahin natin itong grills. Kung mapapansin natin, itong grills na ito na parang fake ang dating. Pero isa sa ayaw ko rito, yung looks niya, yung itsura na parang hindi siya totoo. Yun yung ayaw ko sa point of view bilang isang owner. Ang gusto ko naman dito is scratch proof. Kahit gasgasin mo siya, hindi siya basta-basta nagagasgas na kung saan nag-self-heal siya kapag natamaan siya ng mga kung anumang matatalim na bagay. So, yun naman ang maganda dito. Pagdating naman sa headlights, mapapansin natin na very simple ang dating. May nakalagay dito na emblem na BMW LED. At sa akin bilang may-ari, nakikita ko naman na maliwanag naman siya kapag ginagamit mo sa gabi at sapat naman yung ilaw na nadi-deliver niya kapag bumibiyahe ka at night. Ang napansin ko lang, comment ko lang din, na medyo hindi siya ganun ka-dating in terms of the budget of the car. Parang masasabi ko na hindi siya ganun kayabang tignan. It's not so aggressive. Tsaka mapapansin natin na ito lang halos yung makikita mo sa headlight niya. Wala ka na makikitang ibang ilaw dito. Hindi kagaya ng ibang mga SUV na meron silang mga auxiliary light na kung saan makikita natin na mas maliwanag iyon kapag ginagamit mo sa gabi. Very simple. All here are very plain. So, mapapansin natin dito, plain white, pagdating dito, matte black, at meron siyang blue color na lining sa mga side na to, at doon din sa harap ay meron blue color. Napakalaki po ng kanyang gulong. Meron siyang 21 inches. At isa rin yan sa advantage ng coaching ito, kaya nagkaroon siya ng mas komportableng gamit sa mga driver o mga pasahero nito. At ang maganda dito guys, meron silang nilagay dito na BMW logo na nagko-complement din dito sa kulay na ito. Kung mapapansin ninyo, yung Bavarian Motor Works ay naglagay sila ng mga logo na ganyan na kung saan sila talaga yung nagmamanufactured ng mga eroplano noon. Dito naman sa kanyang trunk, pag binuksan mo siya ay meron rin siyang sensor. At pag pinold naman natin ang ating upuan, meron tayong 1,700 capacity kapag nakabukas siya. Sa ating mga charging terminal naman, meron tayong portable charger na separated to pag binili mo. Pero ang kagandahan kapag meron ka nito, hindi ka natatakot sa mga long drive. Kasi may dala kang sarili mong charger na pwede mo isaksak sa mga outlet sa kahit saang bahay. Kaya lang ito, medyo slow charger siya, 3 kilowatts lang ang kaya niyang ibigay sa kotse habang nagcha-charge. Pero kung ang hanap no ay mas mabilis sa charger, nasa kabilang garahe natin ang ating free charger from BMW. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-charge itong BMW iX. At dahil bawal mabasa ang ating mga charging terminals, nakalagay po siya dito sa ating indoor. So ito po yung mismong charger na libre kapag binili mo yung kotse na to, kasama na po ito. So naka-steady lang po siya dyan. Ito po yung included talaga. Yung isa na pinakita ko sa inyo kanina ay portable charger na separate nating binili. At pag i-charge mo lang siya, buksan mo lang to, and then may pipinutin ka lang ditong knob
magbubukas na po yung para sa AC at isaksak mo na siyang diretsong gano'n. At kapag nakita niyong umilaw yon, ibig sabihin nagcha-charge na po siya. To be honest, nung na-receive ko itong charger na ito, ina-expect ko talaga na BMW charger din yung makukuha natin. Pero sa nakikita naman natin, hindi po talaga siya original na BMW charger na nakalagay sa kanilang mga dealership. Pero sa lahat ng mga BMW electric cars na bumili nowadays, ay ang charger na kasama ay ganitong klase. Yung ganitong klaseng charger ay umaabot lamang siya ng 7 amperes na kung saan medyo matagal siya compare sa mga standard charger. At sa aming estimate, umaabot ng 8 hours bago po siya ma-full charge. At kung paano naman siya tatanggalin, meron po kayong pipindutin dito na button kasi hindi mo siya matatanggal kapag hindi mo siya pinindot. So kailangan mong pindutin dito, may marinig kayong tumunog, and then pwede mo na siyang hilahin kapag nakita mo yung puting kulay. Ngayong nakita nyo na ang itsura at labas nitong BMW iX, alam ko na ang iniisip ninyo. Marahil iniisip nyo, magkano ba yan, Alfred? Ito ay nagkakahalaga ng 6.2 million pesos. Yes, hindi po siya mura, pero nagmamatch kaya itong looks niya doon sa itsura sa loob. At silipin naman natin kung ano yung makikita natin dito sa loob nito. Bago ipakita yung loob, papakita ko muna sa inyo yung nasa hood nito. Ito nga palang BMW logo na ito ay lalagyan ng tubig na kung saan dito ka maglalagay para sa wiper mo. Pero ito lang yung easy access para mabuksan mo siya. Papakita ko naman sa inyo kung paano binubuksan itong hood na to. So dito sa loob nito, meron tayong makikitang knob dito. Ito yung knob na parang tali na to. Hihilahin mo lang yan. Ayan, may clicking sounds doon. Tapos sa kabilang side din. Usually, lahat ng BMW cars, ganito yung ginagamit nila ng mga knob to open the hood. Ito naman sa driver's side, makikita mo may knob pa rin siya dito. So ngayon, pwede na natin i-open yung mismong loob ng ating kotse. Kung bakit naman ito yung nilagay ng BMW at ito lang yung access mo, dahil ayaw talaga nilang pinapakialaman yung loob nito. Ang battery nito nasa ilalim. So ang nakikita nyo ngayon, guys, is about yung mga conversion natin kung paano pinapagana ng kuryente. Lahat ng kuryente dumadaloy dyan. Pasok naman tayo dito sa ating interior. So, ito naman yung interior niya na masasabi ko naman na para kang sumakay sa isang business class na eroplano. Kita mo, halos pasok na pasok yung aking katawan kapag umupo ka dito. At nakikita naman natin na talagang medyo luxury talaga yung dating. Yung kanyang finish dito, sobrang ganda. Naka-Hartmann Kardon din siya na speakers, na kung saan ito talaga yung brand na ginagamit ng BMW pagdating sa sound system. Mula dito, kitang-kita mo talaga na sobrang premium at quality ng kanyang leather seat. At mula dito sa upuan hanggang dito, leather yan. Hanggang dito, leather. Dito, leather. Hanggang dyan. Puro lahat yan ay balat ng leather. Na kung saan pag sinakyan mo, masasabi mo na lang, wow! Napaka-premium at napaka-luxury ng dating ng kotseng ito. Kung mapapansin natin, ito lang din ang ginawa ng BMW na yung mga locks niya nandito lahat sa pinto. Na kung saan, dito yung open, tsaka dipindot lang kapag bubuksan mo siya. Wala siyang knob, may lock dito at may unlock dito. Pero syempre, hindi lang puro ganda ang sasabihin ko sa kotseng ito. Magsasabi rin ako ng honest opinion bilang isang may-ari. One part na sinabi ko, ayaw ko yung knob na to dahil may crystal siya na pwedeng maging reflection sa araw na kung saan makikita mo yung mga sun rays every time na bumibiyahe ka ng tanghali. Even this. Pero syempre, para sa ibang mga viewers natin na mahilig sa mga luxury,
Just like my wife. Gustong-gusto niya yung kulay nito, napaka-elegant at ito. Pero syempre, bilang isang lalaki, iba-iba naman tayo ng opinion pagdating sa ganyan. Mapapansin natin na napakakapal ng kanyang pintuan, napaka-premium ng dating, at ito po ay leather. Pagdating naman sa comfort, masasabi ko na sobrang komportable niya pag umupo ka. Para kang umupo sa isang komportableng upuan, parang sopa ang dating. Pagdating naman sa upuan, napansin ko mayroon siyang butas na nilagay dito. Para sa akin, itong part na to ay goods yan dahil hindi tayo maglalagay ng mga seatbelt natin. Pero kung hindi ka karerista at gusto mo lang talaga ay comfort, masasabi ko na hindi yan practical. Kasi kung iisipin mo, ako bilang 5'7" height, pasok na pasok sa ulo ko. Eh paano kung bata yung sumakay o mas maliit na tao? Hindi siya komportable. Dahil yung ulo niya mismo, pasok dito sa part na to. So magkakaroon ng discomfort yung mga tao na medyo maliit ang height. Maganda naman po yung kanyang finish. Maganda rin yung control na meron dito na pwede mo rin namang i-touchscreen na pwede rin dito sa manibela. At merong mga US version nga pala nito na nilabas. Ito kasi this is a Philippine version na kung saan kapag Philippine version yung nabili mo, wala siyang sunroof. Tapos wala din siyang hand sign. Pero ang US version may sunroof at may hand gesture na may sensor dapat dito. Pero itong Philippine version, wala. Sa kanyang instrument cluster, meron tayong 12.3 inches na makikita nyo para sa ating driver seat. Dito naman sa kabilang side, makikita natin ang 14.9 instrument display panel. At ito guys, ay meron tong app na kung saan i-download mo sa phone mo, then you're gonna save it. Tapos kung saan ka nakapunta, mare-record mo doon kung ano-ano yung mga lugar na napuntahan mo para yung mismong kotse natin ay ma-memorize na rin niya yung mga lugar na palagi mong pinupuntahan. Okay, nakita na natin ang exterior ng BMW iX at pati na rin ang interior niya at masabi ko naman na napaka-elegante niya at maganda naman po ang aking pakiramdam pag sumasakay tayo sa loob. Pero ang tanong, sulit kaya ang 6.2 million electric power kapag ginamit natin ito? Gaano kaya ka-smooth kapag ginagamit mo na ang electric car na gawa ng BMW na iX? Let's take it for a spin sa ating Manibela Test Drive. Okay, let's go. Ayan, meron nga pala tayong special guest para sa ating Manibela test ride. Siyempre, kasama ko ang aking nag-iisang asawa. Ayan, si Ella Max. Magandang araw sa'yo, Mami. Hello. Hello, mga ka-Manibela. Okay, kasi ganito yan. So, sa point of view ko bilang isang driver na lalaki, ito yung mga malalaman nyo ngayon. Mamaya, pag-drive natin si Ella, ano naman ang kanyang opinion dito sa ating gamit na BMW iX. So ngayon guys, pupunta tayo ng Hacienda Adventure Nature Resort. Ayan, meron tong magandang lugar na kung saan ay nag-ready sila ng masarap na hapunan / tanghalian. Nagkatay sila ng isang lechon para sa atin. So bibiyahe tayo from Alcala, Pangasinan papuntang Mabini, Pangasinan. Ilang kilometers yun? Mula dito sa ating location, meron tayong 101 kilometers na bibiyahin. Dahil sa itong coaching gamit natin ay isang SUV. So, technically, this is a family-oriented na sasakyan. Kumbaga, pang-pamilya talaga siya na kapag bibili ka. Ang totoo niyan, wala sa plano talaga naming bumili. Pero paano nga ba nangyari? Kwento mo nga, Mami, kung paano natin binili ito. Dahil first time nga namin magkaroon ng electric car, as much as possible, sana yung good quality.
So, Yep. okay yun. Mhm. Tapos yun, nakakapanood ng mga review na hindi ganun pa kaganda. So, Mhm. yun. Sabi ko, why not kumuha ng branded na, Mhm. na electric car. So yun, it came out na ito na nga yung Ito na yung nabili natin. napili. So, tumawag ako sa BMW kung available. Yun nga, available naman. So technically ito hindi pinangarap, hindi inasam, basta gusto lang magkaroon ng isang Hindi kasi papunta na tayo doon. Actually, Oo. dapat ang kukunin natin ay Prado, di ba? Land Cruiser Prado dapat Ang di ba? kukunin natin. Kaya lang sabi mo, Mami, wag na tayo mag-gasoline engine na sasakyan. Why not electric car na? Kasi papunta na tayo sa electric car. Oo, tama. Yan. So yun yung reason kung bakit dito kami nauwi sa BMW iX. Okay, sa driving modes naman natin, meron tayong iba't ibang klaseng driving modes dito sa ating kotse. Ito yung pipindutin mo para sa mode. Tapos, makakapili ka na dyan kung anong klase yung gusto mo. Kapag naka-sports mode tayo, dyan nalalabas yung full potential ng kotse. Pero magiging stiff yung ating suspension. So, sa driver mode, makikita natin may lumulutang na parang panel doon. No? Yan. So, dito sa pasahero, hindi nakikita na may lumulutang dyan. Pero sa driver, nakikita natin. At the same time, meron na rin tayong makikitang mga ilaw sa paligid niya na kulay pula na yan, Pero wala. Panggabi lang paggabi kitang-kita mo siya. Gusto niyo bang ma-feel yung sports mode? Opo. Sige. So sa sports mode, dahil na-unleash na natin yung ating sports mode, pwede natin birahin ng konti. So ganun siya katulin kapag umarangkada siya. Yan. So ibig sabihin, even this is a SUV build, mapapansin nyo na yung lakas ng sports car dito sa ating kotse. Na kung saan i-compare nyo ito sa mga gas engine, parang masabi ko na parang mas malakas pa rin siya since this is electric. And one thing na gusto ko dito, kanina binanggit ko yung ayaw ko dito na yung cruise control, wala siyang adaptive cruise control. Kasi kapag naka-cruise control ka, dire-diretso pa rin siya kung ano yung speed na sinet mo, hindi siya adaptive. Pero ang gusto ko naman dito is yung adaptive niya nasa driving mode, na kung saan pag may motor dyan sa harap or anything na obstruction sa harap, kusa siyang nag-shift ng speed. For example, ayan, pipigain ko ng konti dito, pero dahil may motor dyan, pag binitawan natin yung pedal natin, kusa na siyang bumabagal, kusa rin siya nag-i-stop, na kahit hindi mo masyadong tinatapakan yung brake. Kumbaga, it makes the passenger and the driver na mas feel na mas komportable kasi dahan-dahan yung paghinto, hindi yung bigla. Bukod sa sports, meron pa tayong ibang mga mode dito. Ito yung personal na kung saan pwede mo siyang i-customize depending on your riding style. Kung ano yung gusto mong setting na adjust pa itong personal natin. And meron din tayong efficient. So yung efficient naman, nakita nyo, nagbabago yung ating kilometer. So makapansin nyo, ito 345 kilometers siya during efficient mode. At pag binalik ko siya sa sports, yung 345 ko naging 319 na lang. So ibig sabihin, mas malakas kumonsumo ng kuryente ang mga electric vehicle na naka-sports mode. At bukod sa efficient, meron din tayong expressive. Itong expressive mode naman, mapapansin nyo, ito yung may tunog na siya. Parang mas inilalabas ng kotse na gamit natin ngayon yung kanyang attitude. Parang yung kotse may soul. So, ito yan, meron siyang unique sound sa marinig kaya, no? Yan, yung sounds niya. At pagka diniin natin yung pedal, yun, para siyang spaceship. And then dito naman sa mode natin, may relax mode din tayo. So kapag naka-relax mode ka, ito na yung
Nakalagay naman dyan, pleasant atmosphere. So, siguro kapag naka-relax mode ka, medyo antokin ka lang dahil nag-iiba yung tunog niya kung napapansin ninyo. Iba na yung kanyang sounds na parang nakakaantok na. May humihili. Meron ng humiheli sa'yo. Ayan. Mami, ikaw, ano yung pinaka-paborito mong driving mode dito? Silent. Silent. Mas nag-i-enjoy ako dito sa aming electric car. Kaya lang hinahanap ko talaga yung tunog. Tunog ng tambucho siguro. Kasi once na pinaandar mo yung mga sports car, which is nawala. Boom. Oo, nawala dito sa electric car. Yon. Takot akong lumayo. Natatakot. Meron pa rin yung yung tinatawag nila Distance anxiety. Oo. Nag-worry talaga ako pag walang charging area yung pupuntahan. Pero may solution na nga. May baterya na. May baterya na. So, nothing to worry about. Kung magkakampi tayo. Yung mga anak namin, nag-i-enjoy pag kunwari nasa expressway kami. Make it fast, Dad! Doon sila nag-i-enjoy kasi talagang may ibibigay. Galing, kompleto to. Nandyan din kung saan ka last nag-charge, ganyan. Oo, Sa tama. phone. Nandito sa phone. Kung saan Connected ka, din dito. Saan ka nag-charge, Charge. ilang percent yung na-charge mo, ilang amperahe. Lahat yun, detalyado. Tsaka meron na dito sa Pilipinas yung ida-download mo na application Oo. for the charging. Pakita Yung- mo. So, itong app na Evro, pinapakita nito kung saan ka pwedeng mag-charge. At kapag mag-charge ka dito, kailangan mong mag-sign in sa Google mo. Dali, sign in ko muna. Ini-scan lang natin to, tapos magkakaroon ka na ng libreng charge sa kanila. So, hindi ka magkakaroon ng libre kung hindi ka naka-sign in. Marami yan. Yan ang nakakalat na charging sa Pilipinas. Charging station. For example, ito na yung ginamit ko kasi to search the charging area sa Pilipinas. So, selected vehicle, BMW iX. So, makikita natin dito, ayan, my vehicle. Tapos, nakalagay na rin dito yung activity. Tingnan natin. Ayan. So, nakapag-charge na kami sa Greenbelt 3 ng 2 beses at sa Baguio Ayala Lands sa Techno Hub nang wala kaming binabayaran. At makikita mo rin dito kung ilan yung na-charge sa'yo. Ayan. So, ayan siya. Lahat. So, naka 20 kilowatts kami doon. Na technically, kung babayaran mo ng 25 pesos per kilowatt, malaking bagay yun. Nasa 1,000 plus pa rin yun. So, dito, nakakalibre ka pa ng charging. Yun, finally, nakarating na nga tayo dito sa Mabini, Pangasinan nang walang naging problema, walang naging aberya, safe kami nakarating at komportable. Ikaw, Mami, anong masabi mo sa riding experience natin with the BMW iX ngayong araw? Nakakalayo pala. At siguradong makakabalik pa tayo dahil natiran pa tayo ngayon ng 60% battery. So pwede ka pang umikot-ikot dito sa ating lugar sa Pangasinan at makapag-stroll gamit itong BMW iX. So, technically, kayang-kaya niyang lumayo eh. Pero sa experience naman natin, napansin ko naman na sobrang komportable ka. Napagod ka ba? So, like an ordinary car, di ba? Kaya rin niya makating. Pero parang ito, na-feel ko yung luxury. Ikaw ba? Na-feel mo ba yan? Oo naman. Sobrang maganda pala ang electric car pagdating sa mga ganitong galaan. Sobrang ganda niyan. At the same time, hindi ka na nag-gas. At nung umalis tayo ng bahay, meron lang tayong charge na 80%. All I can say is maganda po siya. At again, same thing. Sabi ko nga, ayoko lang yung forma sa harap kasi sobrang simple niya. For me, para sa'yo. Ano ba gusto mo mas maganda? Siyempre gusto ko medyo astig ng konti kasi medyo mayabang ang konti yan dating. Pero it complements. Actually, it complements the looks on the front na parang very simple
And yung gulong na very simple din kasi ang laki ng gulong. Yung wheelbase niya, that is something na gusto ko dyan. And doon naman sa pintuan natin, sabi ko kayo sa inyo kanina, ayoko yung pintuan kasi yung kalabog niya kapag sinasar natin, hindi kasing smooth ng ibang mga sasakyan. Pero there's a reason why. Kasi naglagay sila ng press button. So, kung bakit ganito ang tunog na narinig ninyo, kasi dipindot siya. At isa yon sa nagpa-high-tech sa ating sasakyan ngayon. At the same time, ang isa pa rin sa ayaw ko dyan, yung adaptive cruise control na inilagay naman nila sa adaptive driving control. Now, which is, tayo naman as a driver, ay mas kailangan naman natin yung adaptive driving kasi mas malaki yung time na inuubos natin while driving compared sa cruise control talaga. And kayo, ano ba yung thoughts ninyo? Meron ba kayong may sasuggest na merong comments ba kayo regarding this car? Let me know your thoughts guys at malaman namin yan sa comment section. At kung gusto nyo pang makakita ng iba pang mga next level vehicles, mag-like at mag-subscribe at i-share ang episode na ito para sa mga car enthusiast friends natin dyan. Muli ito po si Alfred Watermax kasama ng aking misis na si Ella Max. Nagpapaalalang mata sa kalsada, kamay sa manibela.